Alleluia, 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 Alleluia. Our Savior Jesus Christ has destroyed death and brought life to light through the gospel. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Some Sadducees, those who deny that there is a resurrection, came forward and put this question to Jesus, saying, "Teacher, Moses wrote for us, if someone's brother dies, leaving a wife but no child, his brother must take the wife and raise up descendants for his brother. Now, there were 7 brothers. The first married a woman but died childless. Then the second and the third married her, and likewise all the 7 died childless. And finally, the woman also died. Now at the resurrection, whose wife will that woman be? For all 7 had been married to her." Jesus said to them, "The children of this age marry and remarry, but those who are deemed worthy to attain to the coming age and to the resurrection of the dead neither marry nor are given in marriage. They can no longer die, for they are like angels, and they are the children of God, because they are the ones who will rise. That the dead will rise, even Moses made known in the passage about the bush, when he called, 'Lord, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.' He is not God of the dead, but of the living, for to him all are alive." Some of the scribes said in reply, "Teacher, you have answered well." And they no longer dared to ask him anything. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kindly all be seated. A blessed good morning, good afternoon, and good evening to all of those joining us for this Pilgrim's Mass through our Facebook Live. At magandang umaga sa inyo, mga minamahal kong kapatid, na kasama natin dito ngayon sa ating dambana dito sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun po, akala ko po inaantok pa po kayo. Our gospel for today is very clear. Malinaw po ang gustong ipaalala sa atin ng ating mabuting balita ngayong araw na ito. That God is not the God of the dead, but of the living. Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. At ito ay mahalagang paalala sa atin ngayong araw na ito. Because as we continue to be pilgrims in this earth, sa pagpapatuloy natin sa ating paglalakbay dito sa lupa, isang mahalagang paalala sa atin na dapat natin makita, maunawaan, matandaan
na dapat tayong mabuhay. Minsan, ang mahirap ay yung kalakbay natin parang wala ng gana, wala ng energy para maglakbay, magpatuloy sa buhay, sa sobrang daming iniisip, sa sobrang daming problema. Wala nang kabuhay-buhay sa mga mata. Tingnan po nga ninyo ang inyong katabi, kung meron pa bang buhay ang kanyang mga mata, o pumipikit-pikit na, inaantok-antok na, napapagod na. Then that is the reminder, my dear brothers and sisters. Let us always remember to live. Mabuhay tayo. Huwag nating kalimutan na ang Diyos natin na nagbibigay ng buhay sa atin ay siyang bumubuhay din ng mga desisyon, mga iniisip natin, mga aksyon natin sa araw-araw na buhay. Sana piliin natin na mabigyan ng buhay yung mga kilos natin at yung mga katabi natin na naririto ngayon. Kaysa makita tayo ng mga tao, mga kapwa pilgrim natin, mga kapwa manlalakbay natin, kaysa magganahan, kaysa ma-inspire sa inyong buhay, buhay na pananampalataya, punong-puno ng pag-asa, baka kayo pa ang maghikayat sa kanilang sumuko na sa paglalakbay. That is a good question to ask ourselves. Am I truly living? Talaga bang nabubuhay ako? O hinahayaan ko na lang dumaan yung mga araw, dumaan yung mga linggo, dumaan na yung mga buwan, mga taon, patapos na ang 2025. Sasabihin natin, napakabilis ng oras. Sa susunod na buwan, December na, last month na. At i-welcome na natin ang 2026. Pero kung titingnan natin yung mga ginawa natin sa itong taong ito, lalo na yung mga gumawa dyan noon, noong January, ng mga New Year's resolution, yung mga nangako na magbabago, na iiwasan na yung mga ganito. How much have you lived? Gaano ka nabuhay? O dumaan na lang yung January hanggang November na parang wala lang, normal na taon, trabaho, pasok sa trabaho, pagkatapos uwian, labas minsan dito, unwind ng konti dito, mamimili, babayad ng mga gastusin. Is that all there is sa ating buhay? Maybe we have forgotten how to live. Paano ba mabuhay kahit sa mga simpleng pamamaraan sa ating araw-araw na mga desisyon. And my dear brothers and sisters, if we are truly desiring, gusto nating mabuhay, gusto nating mag-alab ang ating mga puso, we want to be a shining light doon sa mga kalakbay natin. If we fully want to live, then we must be also ready to fully love. You cannot fully live unless you fully love. Hindi ka pwedeng mabuhay ng lubos-lubosan, ng buong buo, kung hindi ka magmamahal ng buong buo. Hindi pwede yung 50% lang, 75% lang. If you want to live, love to the fullest. Sino po dito ang mga kasama kanilang asawa? Maaari ba pong taas ang kamay po? Meron ba po dito? Mag-asawang nagsisimba? Ayan, marami-rami na rin po. In our gospel today, we hear of the Sadducees. Sino ba itong mga Sadduceyong ito? Narinig natin sinabi, sila yung hindi naniniwala
sa muling pagkabuhay. Sila yung grupo nung panahon ni Jesus na hindi naniniwala na pag namatay tayo, yun na yun. Sila naniniwala na yun na yun, tapos na. Hindi sila naniniwala na mabubuhay ulit tayo. There is a resurrection of the dead. That there is eternal life after our pilgrimage here on earth. Kaya nga sinubukan nila si Jesus. Sinubukan nilang tanungin si Jesus. Kapag merong isang babae, nag-asawa, namatay yung lalaki, walang anak ang babae, ayon sa kautusan nila, kung may mga kapatid yung lalaking iyon, dapat ikakasal siya doon sa biyuda ng kapatid niya. Yung naging asawa ng kapatid niya. At siya ang magtataguyod at magpapatuloy ng pamilya. Pag namatay, wala pa ring anak, yung susunod. Tapos yung susunod. Pero narinig natin, lahat silang 7 magkakapatid namatay. Pero yung babae, walang anak. Ngayon, ang tanong ng mga Saduceo kay Jesus, kung meron ngang pagkabuhay muli na mga namatay, sino ang magiging asawa ng babae? Lahat sila naging asawa niya. Kasi namatay isa-isa, pero wala siyang anak. Yung sagot ni Jesus ay isang mahalagang paalala ng ating patuloy na pagbibigay ng ating buhay, truly living and truly loving. Sa mga mag-asawa dito, di ba nga pangako ninyo, ano yung pangako sa asal? Till death do you part. Till death do you part. Meron po akong nakausap na taga-ibang relihiyon. Kaming mga magkaklase, may nakausap kami. Sabi nila, sa relihiyon namin, pag may kinasal, habang buhay na silang kasal. At kahit mamatay sila, kasal pa rin sila. Even from death to eternity. Tapos parang tinanong kami, sa mga Katoliko, ano yung paniniwala ninyo? Sabi namin, pag namatay, ay parang magkakaibigan na sa langit. Wala nang mag-asawa. Wala nang kasal muli. Kagaya nung sagot ni Jesus sa mga Saduceo. Sabi nung kausap namin taga-ibang reliyon, ang lungkot naman nun. Ang lungkot naman nung sa inyo. Pagkamatay, wala na. Hindi na mag-asawa. Sabi nung isang kaklase ko, kasi narating na yung dulo Narating na yung layunin nung buhay nila mag-asawa. Nakamit na nila yung kabuuan ng pagmamahal. Pag sila'y namatay, pagkatapos silang maglakbay dito sa lupa bilang mag-asawa, tinulungan yung bawat isa maging banal, kaharap na nila yung Diyos. Ano pa yung hihigit doon sa karanasan na iyon? Bakit mo pa nanaisin na maging mag-asawa pa kayo sa langit kung kayo mismo naroon kayo, kaharap na ninyo ang Panginoon na siyang pinagmumulan ng pag-ibig, na siya ang Diyos ng pag-ibig? Ano pa ba ang hahanapin ninyo? Yan ang paalala ng Panginoong Jesus. When we continue our pilgrimage here on earth, we must always remember that it is our mission, our responsibility, that we are to live in the fullest sense. Mabuhay ng lubos, mabuhay ng buo. Buong buo.
At paano natin magagawa iyon, mga minamahal kong kapatid? It is by loving with everything. Just like Jesus on the cross. Kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Nabuhay ng buong buo. Nagmahal ng buong buo. Yan naman talaga ang pinatutunguhan ng ating paglalakbay sa buhay. Whether may asawa ka o mag-isa ka ngayon, naglalakbay sa lupa na ito, yung mga katabi ninyo dito sa Dambana, yung mga kasama natin sa Facebook Live, yun naman talaga ang layunin natin sa lupa. Mamuhay ng buong buo, magmahal ng lubos, ibigay ang ating buong sarili, gaya ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sa paggagawa ng iyon, makakamit natin ang buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin ang grasya mula sa Diyos na sa mga pagkakataon na panghihinaan ka na, nawawalan ka na ng gana, napupuno ng galit yung puso mo, ayaw mo nang mabuhay, hingi tayo ng grasya sa Panginoon. Tingin tayo sa ating mahal na pong Jesus Nazareno na punuin ang ating puso ng buhay araw-araw nang sa gayon, bumuhos din, maging instrumento tayo ng pagmamahal sa iba, sa ating kapwa manlalakbay, sa ating kapatid kay Hesukristo. Amen.